Si Trillanes na ho, mga kababayan. At Ayan na. Bato, Bunggo, Sara, sino pa ba? Vitaliano Aguirre, Albayalde, sino-sino pa ba? Magiging ano lang ho ito, mga kababayan, ha? Mix-mix lang ho ito. Magkakasama na po lahat ito. Wala nang pagkakasunod-sunod. Dahil puro ICC na po ito. Sabi ni Chris Angels, paano, Sir Mark, kung magpalit ulit ng name ng Diskaya para hindi halata? Eh, tingin ko mahalata. Unless kung ibang gumamit sila ng dummy. No? Yung talagang, kunyari si Totoy Bato, ginamit. Yung malayong-malayo at imposibleng makita sa kanila. O, yun, baka gano'n. Pero kung mga kamag-anak, nako, mukhang makikita pa din ho yan. O, eto na ho! Trillanes, Banat! ngayon, yung mga gusto ni Bato, yung mga Duterte senators na itulak itong dismissal, ito, magkakaroon ng ulit, ng guhitan kung sino ba talaga ang pabor sa accountability ng mga public officials o sino yung nagko-cover up. Takot na lumabas yung katotohanan. Sila ba to? sila ba to, di ba? Tingnan nyo nga, oh. Sa impeachment na lang ho, mga kababayan. Kung ako ang lalagay sa posisyon ni Inday Sara Duterte, baka ako pa magsabi sa inyo, ay sige na, umpisahan na natin yung impeachment. Handang-handa na ako, ready na ako, ipagtanggol ko ang aking sarili. Ready dumipensya. No, ilatag nyo, ipakita nyo na sa mamamayang Pilipino, yung inyong mga ebidensya laban sa akin para madepensahan ko na kung meron akong depensa. Pero wala ho eh. Sa nakikita ho natin, mga kababayan, ang gusto nilang mangyari, mahinto yung impeachment, mahinto yung mga yon nang hindi nila sinasagot yung mga sinasabing mga paglustay ng pera, yung sinasabing pagbabanta sa buhay ng Pangulo, yung sinasabing mga bribery, di ba? Alaga, 143. Oh. At ako naman, base sa bilang natin, nakakalamang ng bahagya yung mga pabor na ipagpatuloy yung impeachment. Okay. Lalo na ho, mga kababayan, bago na ang Senate President. Tapos kung makita nyo pa ho, biglang bumaliktad yung numero. Di ba? Siguro mga napagtanto nila, nako, nung panahon ni Chis Escudero, nung siya ay Senate President, tinatanong sa amin yung forthwith, hindi tuloy namin masagot. Paano eh? Ganun no? Iniiwasan eh. Sinasabi ng Konstitusyon ng Pilipinas, pag may 1/3 na pumirma yan, eh dapat straight to ano na kayo, shall forthwith into impeachment trial. Oh, hindi tuloy daw nila maipaliwanag sa mamamayang Pilipino. Kasi siyempre pag tinanong sila, boss, bakit ano ba pagkakaintindi nyo doon sa forthwith? Agad-agad. Madalian. Oh, ba't hindi nyo po ginawa? Eh, gagana siya. Kasi, sabi nila, ganun daw. Ano daw? Oh. Di ba? Eto hong bagong Senate President, mga kababayan, si Senator Tito Soto. Pinupursige niya di ba? Malaman ng mamamayang Pilipino. Sagutin nyo sa harapan ng mamamayang Pilipino. Nang sa ganun nga naman mga kababayan, kung sakali na maipagtanggol nila yung kanilang sarili, di ayos, baka yan pa ang ikapanalo nila sa 2028. Kaso wala, ayaw. Di ba? Takot sila na dumipensa o lumabas yung mga ebidensya. Kaya baka mapahiya sila Bato diyan sa plano nila. Panigurado ho yan. Bukod sa mapahiya, sila Bato de la Rosa, boss, eto, pakinggan natin ho ito. Sandali lang ha. Eto, pakinggan natin yung video nung sa ICC. Saan ba yun? Ito na yung sa ICC oh. Sanay mambudol ang mga Duterte, sabi ni Trillanes. Eto pakinggan natin to.
Samantala, ang ICC hindi na umano pakikinggan ng anumang resolusyon o pahayag ng domestic authorities upang pauwiin sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ako pati pala yung yung sa Senado, kahit ano gawin nilang sa Senado. O ganito po, pipirma, maglalagdaan po yung mga senador para po mapauwi si dating Pangulo Duterte. Wala na din, hindi na din papakinggan. Ano? Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada Live Report. Minaliit ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang resolusyong inihain sa Senado na nananawagan sa So yun sa Senado. Nananawagan na iuwi si dating Pangulo Duterte, mababaliwala na din niya kasi sinasabi ng ICC o base sa ICC wala nang tatangkilikin pa. agarang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas mula sa kustodiya ng International Criminal Court. Ayon kay De Lima, political posturing lang ang hakbang at walang bigat sa aspetong legal sa kinahaharap nitong kaso. Wala na anyang kapangyarihan ng gobyerno na pabalikin si Duterte sa bansa. Oo, dahil siya nga ang umalis sa ICC, di ba, ang dating Pangulo. Siya ang dahilan kung bakit ngayon mga kababayan, wala. Hindi siya makabalik din. Kasi nung iniimbestigahan siya, ano sabi niya? Sige, alis na kami sa ICC 2019. Akala niya mga boss chief mo, sir, hindi na makakapasok o hindi na makakapag-imbestiga yung ICC or wala na totally jurisdiction ng ICC. Nagkamali pasok pa doon sa 2012 hanggang 2019 nung panahon na tayo ay kasali doon. Di ba? Siya ang dahilan kung bakit hindi siya makauwi din. Ipinaliwanag ng kongresista na ang ICC ay isang independent international tribunal na may sapat na jurisdiksyon sa umunoy mga karimeng ginawa ng dating Pangulo sa ilalim Langya kayo, hanap ako ng hanap nung SJ. Sabi ko, sino ba yung SJ yung kausap nito? Yung pala si Spanish girl, yung kausap niyong SJ. Shout out kay Spanish girl. ng madugong war on drugs campaign. Hindi umano basta na lamang matitinag ang ICC sa mga local resolution at hindi pakikinggan ang sasabihin ng domestic authority. Sawa na din kasi sa kanila. Panay kasi nungalingan ang mga banat nila, mga boss, no? Wala na. Bahala ka dyan kung ano pagsasabi nyo, pati yung sa kondisyon ng dating Pangulong Duterte, kung ano-ano na yung pinagsasabi nila. Giit pa niya, maaari lamang i-take note ang mga motion na ihahain, ngunit hindi pagbibigyan ng ICC ang mga usapin ukol sa pagpapauwi. Para kay De Lima, mas makabubuting hintayin ang aksyon ng ICC sa pending request ng kampo ni Duterte para sa interim release. Mababati na ang resolusyon sa Senado ay inihain ni Senador Robin Hood Padilla at nilagdaan ng mga kaalyado ng dating Pangulo na sina Senador Bato de la Rosa at Bongo. At ito nga mga kababayan, ang sabi ni Trillanes, patungkol ang sabi ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, na patungkol po doon daw sa warrant of arrest ni Bato de la Rosa, yung kay de la Rosa na lang daw ang inahantay. Yun yung sinabi niya. Kay De La Rosa na lang daw po ang inaantay, mga kababayan. Nakita nyo, di ba, may 8 redacted na mga pangalan daw doon. Tapos ang sinabi pa, early next year daw ay lalabas na yung warrant of arrest. Nako po. Hindi ako naniniwala dyan. Alam niyo kung bakit? Kumbaga, pag sinabi nila, etong week na ito, alam nyo, diskartehan lang yan kaso malalaman nila ba to? Tingin ko alam na din nila ba to yan, alerto yung mga yan, no? Yung tipo bang, ngayong linggo, ngayong buwan, Oktubre, lalabasan na ng warrant of arrest. Serve na yung warrant of arrest. Di nagtago na si Bato de la Rosa. Nakita nyo naman di ba, mga kababayan? Biglang panik, biglang namundok nung hinuli si dating Pangulong Duterte. Kaya ako naniniwala hindi sasabihin ng rektahan ni Antonio Trillanes na malapit na o etong buwan na yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Para isipin nung mga nandoon matagal pa naman para kumampante sila. Ano? Para kumampante sila. Tapos kapag kayong nandyan na, baka mamaya sa Lunes o 6 ng Oktubre, biglang si General Torre nasa labas na ng Senado, nag-aabang na. Diba?
Sino ba namang engot ang magsasabi na, oh, etong petsa ho na ito ha, etong 6 ng Oktubre, ise-serve na po ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Wala. Mahahalata. Eto pa, takbuhin pa naman ho ito. Makarinig lang ho ng ICC, makarinig lang ho ng konting biglang namumundok, nagpapatay na ho ng cellphone. Di ba? Palagay ko yan, mga kababayan, itong buwan ng Oktubre talaga, magkakalabasan ng warrant of arrest. Baka Lunes nga yan eh. Di ba? Baka Lunes yan. Tingin ko yung sinasabi ni dating Senador Trillanes is para kumampante lang yung utak nila at hindi isipin na ito malapit na. Yan lang ho yun. Sabi ni Oscar Fernandez, dapat ngayon ng Oktubre para mabawas-bawasan man lang yung mga lumalaban sa gobyerno. Niwala kayo, sir. Ako, ang hula ko, ganyan, Oktubre ho. Anyway, mga kababayan, magpapaalam na ho ako sa inyo. Ayan, nag-ano na yung mata ko. No? Maraming salamat po kay Ma'am Levy, kay Zosima, at kay Paul Ernest sa inyong mga palipad. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.